From the southern Tagalog of Mimarupa region, you are listening to Cool 100.5 FM, broadcasting live from the Romblon. Ang susunod na programa ay isang bayad na pagsasayang papawid. Ang Cool FM ay walang tuwirang kaugnayan o kinalaman sa pagkakalikha sa anumang bahagi ng programang inyong mapapakinggan. Sumasa inyo na ang programa PIA Mimarupa Hour dito sa Cool FM. Ang programang ito ng Philippine Information Agency ay naghahatid sa inyo ng tamang kaalaman at napapanahong impormasyon kung ano ang mga ginagawa ng ating pamahalaan para sa kapakanan ng ating mga kababayan, kung ano ang magagandang proyekto at programa ng pamahalaang lokal at nasyonal para sa kauunlad ng pamumuhay ng mga mamamayan. PIA Mimarupa Hour is hosted by Dennis Manso. PIA Mimarupa Hour. Magandang umaga po sa ating mga kababayang rumbumanon sa iba't ibang isla at bayan ng ating probinsya, gayon din sa ating mga tagapakinig mula sa mga karatig lalawigan natin. Ito po ang inyong kaibigan sa Himpapawid, Dennis Manso, ang inyong magiging kabalitaan at makakaulayaw sa loob ng isang oras dito po sa ating lingguhang programa na PIA Mimarupa Hour. Ang programa ito ay regular niyong mapapakinggan tuwing araw ng Sabado, ganap na alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito po sa himpilan ng Cool FM Romblon 100.5. Ang programa ito ng Philippine Information Agency o PIA ay daluyan ng tama at napapanahong impormasyon na maghahatid sa inyo ng wastong kaalaman hinggil sa mga programa po ng ating pamahalaan. Tatalakayin din po natin sa programang ito ang mga proyekto ng bawat ahensya ng ating gobyerno kung saan tayong mga mamamayan ang makikinabang. Sa bawat tigwada po at edisyon ng ating programang PIA Mimarupa Hour ay mag-iimbita po tayo ng mga guest o bisita na pinuno at kawani ng isang sangay ng ating pamahalaan upang ating makapanayam sa loob ng isang oras para ipaalam sa ating mga kababayan ang lahat ng kanilang mga proyekto at mga programa na makatutulong sa pagpapaunlad ng pamumuhay o kabuhayan ng sambayanang Romblumano. So ngayong umaga po, ay samahan niyo ako sa loob ng isang oras dito po sa ating programang PIA Mimarupa Hour.
Muli magandang umaga po ng Sabado sa ating mga tagapakinig. Opo, narito na naman po muli ang inyong kaibigan sa Himpapawid na makakasama niyo po sa programang PIA Mimaropa Hour. Ayos na ba tayo dyan? Sa mga misis, sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga tito, mga lolo at lola. At ganoon din sa lahat ng ating mga kababayan. Sa ating mga karatig lalawigan. Sa Mimaropa region, we are the destination of choice. Isang oras po ninyong mapapakinggan ang programa ito ng Philippine Information Agency sa ilalim po ng Presidential Communications Operations Office, kung saan kabilang po ito sa tanggapang pinatatakbo po ng ating Pangulo. Siya po ang direktang boss namin. Sana po ay samahan nyo kami sa loob ng isang oras dito po sa ating lingguhang programa sa Cool FM. Wala akong bisita ngayon, kundi ako lang mag-isa. Pero bibigyan ko na lamang kayo ng mga napapanahon na information para po hindi tayo nahuhuli sa mga balita kung ano pa ang nangyayari sa ating paligid, sa ating sambayanan. Araw ng paglalaba, araw ng paglilinis sa bahay. At ang magiging lagay muna ng ating panahon. Base sa pag-asa. Nasaan na yung pag-asa natin dito? Ang silangang Kabisayaan ay makakaranas po ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Ang Metro Manila po ay bagamat malayo sa atin at ang mga rehiyon ng Cagayan Valley, Ilocos, Cordillera at Gitnang Luzon ay magkakaroon ng bahagya ang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mahinang pagulan. At ang nalalabing bahagi po ng bansa ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na may pulupulong pagulan o pagkidlat pagkulog. At katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa hilagang silangan ang iiral sa hilagang Luzon at mula naman sa silangan hanggang hilagang silangan sa natitirang bahagi po ng Luzon at silangang Kabisayaan. At ang mga baybaying dagat sa mga lugar na ito ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Sa ibang dako po ay ang hangin ay magiging mahina hanggang sa katamtaman mula sa silangan o hilagang silangan na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Yan po ang magiging lagay ng panahon sa araw na ito sa pangkalahatan. And gusto kong i-update kayo sa naging epekto or sa mga tawag dito yung mga naputukan ng noong bagong taon. At batay sa tala ng DOH, Department of Health, dito po sa Romblon, umabot po sa kabuang bilang na 14 na katao po ang biktima ng paputok sa buong lalawigan ng Romblon, kung saan karamihan sa mga ito ay bata, edad 6 na taong gulang hanggang 14 na taong gulang. Ayon kay Ralph Palculan, DOH representative,
minor injuries lamang daw naman ang mga naitala nila, maliban na lamang po sa isang taga Sibuyan Island na naputulan ng 3 daliri sa kanang kamay. At batay sa listahang ating natanggap, 3 sa bayan ng Romblon ang naputukan ng Piccolo. Ito ay sa Barangay 3, Poblasyon, at dyan sa Barangay 2. Sa bayan ng Odjongan ay nakapagtala po ng 5 kaso. At samantalang sa bayan ng San Fernando sa Sibuyan Island ay 3 ang naputukan din. Dahil sa pagsalubong pa rin po ito ng bagong taon. At 3 rin sa bayan ng Look. Karamihan sa mga biktima po ay mga batang nagpaputok ng Piccolo. Kasi yung Piccolo po, may kalakasan din po yan. May mga maliliit at may malalaki. Yun nga, dahil mahirap talagang sawayin itong mga batang ito minsan. Kahit na pagsasabihan mo, dila-dilaan ka ba niyan? Sabihin nun hindi, mahina lang naman to. O, mahina nga. Mahina ba yung maputulan ka ng daliri? Mahina ba yung ikaw ay masugatan sa kamay? Malakas din po yan. Lalo yung medyo malalaki. Ayun. Kaya sana maging leksyon sa inyong lahat yan. Sa mga batang na biktima ng paputok. Samantala, pagkatapos po ng Pasko at Bagong Taon, gaya ng inaasahan ng ating mga otoridad, particular po ng PNP at ng Coast Guard, nagsaan po ang mga pasahero sa mga pantalan o sa mga pier. At kahapon nga po, sa bayan ng Magdiwang, napakahaba ng pila. Yung mga sasakay ng Montenegro Shipping Line. Sa bayan ng Romblon, lagpas sa Magsaysay Bridge. Sobrang haba rin. Alas 6 ng umaga pa lamang ay talagang ang haba po ng pila at nagkakaubusan ng ticket. Oo, ganun din. Buti sa bayan ng Odjongan ay maraming o 3 kumpanya ng barko ang bumibiyahe dyan. Yung Montenegro Shipping Lines, ay yung Tugo Travel, and tsaka yung Shuttle Roro. Kaya medyo nakakapamili yung mga tao kung saan sila sasakay. Yung mga pasahero, updated po yan ang ating tanggapan dyan o yung aming ahensya ng gobyerno, dahil binibigay natin yung up-to-date na nangyayari dito po sa atin. Kahapon po, kung ako'y kilala nyo sa personal, ay nandyan po ako nag-picture, nag-video sa mga nakapila, sa mga pasakay ng barko at yung mga nakasakay na. Pati yung nagbibit-bit na ng karton nahihigaan dahil mga COB na yung ticket na in-issue. Paano ba naman kasi? Siyempre, yung mga estudyante na yan, yung mga karamihan sa mga yan na nagbakasyon ay nangangamba rin po na mahuli sa kanilang pagpasok sa kanilang eskwelahan sa darating na Lunes. Sabagay, pwede naman sanang bukas pa. Kaya lang, pagdating nila, umaga na, hindi man lang makapagpahinga.
So kahapon ay marami din pong mga naiwan at hindi na pinayagan ng Coast Guard na makasakay sa barko. Ansiste, ay yung mga iba doon ay galing sa Sibuyan Island. So inantay naman nila yung bibiyahe ng Lucena. So mukhang nakasakay naman sila. Kaya lang ay medyo kakaibang experience ang kanilang mararanasan. Dahil marami pang dadaanan yun. Dadaan pa sa Bandon. At tapos, pagdating ng Lucena, sasakay ka pa ng pag low tide. Hindi, maganda na doon ang pier ngayon sa Lucena. Samantala, tiniyak nga po ng mga otoridad na talagang patuloy ang kanilang pagsasagawa ng mga inspeksyon at pagbabantay sa mga daungan at mga terminal. At kahapon nga po ay nakita po natin yung mga kagawad ng PNP at Coast Guard na nag-inspeksyon para matiyak po ang kaligtasan ng mga pasahero. Kaya lang, sa tansya po namin, ng mga nakasaksi kahapon, mukhang sobrang dami yata yung mga pasaherong sumakay. At medyo kung aming titingnan overloaded. Bakit pinayagan? Sabi ko, hindi naman siguro papayagan yan kung hindi kakayanin ng barko. Di ba? Yan po ang katiyakang sinabi sa atin ng mga otoridad tungkol nga po dyan sa problemang yan natin pagsapit ng ganitong panahon. Samantala, sa iba pang balita, sinabi ni Konsehal Jose Luis Morales ng Alcantara na kanilang sisimulang itatag sa bayan ng Alcantara ang Youth Club bilang kapalit nga sa SK upang mabigyan ng boses itong mga kabataan at hubugin bilang mga produktibong mamamayan at mga susunod na leader ng ating bayan. Kung inyong magugunita ay wala pong naganap na SK election, kaya't isang paraan yun ng lokal na pamahalaan ng Alcantara na mabigyan din ng boses ang mga kabataan. And maliban nga po doon sa napakahabang pila kahapon, at saka sigurado mahirap din na magiging sitwasyon ng mga pasahero dahil maglalatag na lamang sa lapag ng mga yon ng ng kanilang mahigaan. Oo. Sana nga dumamit pa yung barko dito sa atin. Samantala, simula sa araw ng Lunes ay bubuksan po ng lokal na pamahalaan ng Romblon-Romblon sa pangunguna nga po ng Municipal Treasurer's Office ang Servilis Business Processing Lane para po sa mga negosyanteng magre-renew o kukuha po ng new municipal business permit o yung mga balak magnegosyo. At ayon nga sa panayam natin kay Monica Malay, head po, department head ng Municipal Treasurer's Office, isa sa katuparan nila ang Servilis o yung serbisyong mabilis. Yan po sa loob ng isang buwan. Simula bukas hanggang katapusan ng Enero. At matatagpuan po sila dyan sa ground floor lobby ng municipal building. Kaya yung mga hindi na kailangan na mamroblema. Lahat ng mga ahensya na kailangang hagilakin po ay doon na ninyo makikita at nakapila na sila doon. May kanya-kanyang mesa. Sabagay, pagdating naman sa usaping krimen, medyo dito sa ating lalawigan, wala masyadong mga heinous crimes, mga maoy-maoy lang.
alam niyo naman yung maoy-maoy, siyempre, nagsa-celebrate ng New Year. Eh, may kasamang tunggaan yan. Kaya kadalasan, maoy-maoy lang. Yung mga nalalasing, eh, medyo makulit. Ayun, yun lang man. And may isang kaso lang din ako na nakalap, na balitaan, siyempre, na kaso ng pambubugbog sa asawa. Nabanggit po natin yan sa ating programa kanina. Na, yun, tinampahan po ng kaso ng kanyang misis, yung kanyang mister, na nambugbog sa kanya nung magbagong taon. Ayun nga ang kagandahan dapat talaga ay pairal yung vowsy na yan. At sana'y si Mrs. ay kung talagang sobrang nasasaktan na. Kasi maraming klase ng pananakit. Pananakit ng physical, pananakit ng emotional. Yung ikay sabihin na natin, hindi ka sinasaktan ng physical o hindi ka inuumbag o binubuntal ng iyong asawa, ay may emotional din na pambubugbog. Yung mumurahin ka, yung masasakit na salita ang bibitawan sa'yo, ay isang klase rin po yan ng pang-aabuso. Eh, siguro naman, ang bawat barangay, ay may mga barangay vowsy, di ba? Ayan, dapat pairal nyo yan. Ikulong yung mga abusadong mga mister. Paano ba pag si Mrs. na nag-abuso? Paano daw kung si Mrs. yung nambubugbog? Pwede rin siguro na magdemanda yung mga mister, ano? Anong kaso? Pwede rin. Ibang kaso na lang yung isasampa. Meron din kasi, ako mismo, may mga anak din naman na nananakit ng magulang. Paano yan? Pag ang anak ang nasaktan, yung mga anak pwedeng magdemanda. Paano kung yung mga anak yung nananakit? Pero yung mga anak, yung malalaki na. Hindi naman yung mga baby pa o kaya yung mga bata pa. Takot pa sa mga magulang yan. And, ngayong araw na ito ay isasagawa rin dyan sa, ngayon nga, nagsimula na ang oath-taking ceremony of new teachers dyan sa RSU Covered Court sa Ojongan, Romblon. So, congratulations po sa lahat ng mga bagong guro na ngayon ay manunumpa sa kanilang tungkulin para maging ganap ng guro. Sana ay mabigyan din kayo ng pagkakataon na kayo ay mabigyan ng pwesto at magkaroon ng trabaho kaagad. So far, ang pumasa po sa nakaraang licensure examination for teachers dito po sa bayan ng Romblon ay umabot, o dito po sa lalawigan ng Romblon rather, ay umabot sa 224 na Romblomanon po ang pumasa. Ganun kagagaling ang ating mga kababayan. At isang taga Romblon po ang kasama sa top 10. Umang-anim. Siya'y nag-aral sa RSU o Romblon State University. Pasok po siya sa top 10 ng 2013 LET examination noong nakaraang Setyembre. Siya po ay ang pangalan yun teka lang hinahanap ko dito sa aking cellphone kasi ginawa kong situational report yon. Dahil siyempre proud tayo na isang taga Corcuera ang Andrade ang Andrade yung kanyang apelyido. Taga Corcuera siya. So congratulations dun sa mga nanay at sa mga magulang pala nung bata. Ibig sabihin ay magandang breeding ang inyong nahubog. Di ba? Bira yung mga ganyan na nag-excel sa kanilang mga profesyon na
na tinatawag natin na pinasok. Gusto talaga niya maging guro at kanyang pinagsumikapan yon na talagang with flying colors na siya'y makagraduate sa profesyong kanyang pinili. Ang pangalan niya si Eliza May Falo Andrade. Mula nga po siya sa bayan ng Corcuera at pang-anim sa 10 top-notcher na may percentage rating na 89%. And of course, sa kabuang bilang po ng mga estudyante nga ng RSU na matagumpay na nakapasa sa nakaraang board examination para sa mga guro, ay mabot nga ito sa 224. Kalahati dito ay may kabuang 112 sa elementary level or yung BEd. And ganun din, 112 din yung nakapasa sa secondary level, yung BS Ed. Diba? Bachelor of Science in Education. Hindi na ngayon eh. Bachelor in Secondary Education na lang. Dati kasi under ng science yan eh. So, congratulations. Dami na nating teachers. Eskwela na lang kulang. Sana dumami rin ng school. Kaya ako po'y magbabalik at maghahatid pa sa inyo ng mga karagdagang impormasyon. Dito po sa ating programang PIA Mimaropa Hour, magbibigay daan lamang po kami sa ilang paalala ng ating himpilan. 100.5 Iningatan at inalagaan mo siya mula sa iyong sinapupunan hanggang sa iyong panganganak. Siguraduhin ligtas ka at ang iyong anak. Sa ospital o health center lamang manganak. May tamang kagamitan at tamang alaga ng mga eksperto. Umiwas sa anumang komplikasyon sa panganganak. Sa ospital o health center lamang manganak. Kagagaling para sa kalusugan. Tama, baby Lala. Nanay, ang galing ni Lala, no? At ikaw rin, magaling na kuya ninyo. Diba, baby Lala? Kaya 3 hanggang 5 taong agwat, dapat kalusugan, nutrisyon, edukasyon. Kayang-kaya ng pamilya sa tamang agwat ng mga bata. Para sa karagdagang impormasyon at serbisyo sa family planning, pumunta sa pinakamalapit na health center. Planuhin ang pamilya, planuhin ang kinabukasan. Hatid sa inyo ng Department of Health at ng himpilang ito. Mura at mabisang gamot ba ang hanap mo? Bumili ng generic drug. 50 to 90% cheaper. BFAD approved. Ligtas at epektibo laban sa maraming sakit. Bibili sa libu-libong butika ng bayan, butika ng barangay, public hospitals, at pribadong butika. Generic drug. Mabisa na, murang-mura pa. Todo kalaman sa kalusugan. Okay ka. I'm your big buddy. Oh, I told you, let's go explode. Hindi mo ba? Iba ba naman kita yung makapala? Give it up, give it up, give it up. Give it down, give it down, give it down in your heart. We say no, no, we say no, no, we say no, no, not to smoke. Bagay sa'yo ang healthy lifestyle, kaya no to smoke. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagkapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Umiwas sa mga nakamamatay na sakit. Mag-proper hand washing. Pasahin at sabunin mabuti ang mga kamay. Kuskusin ang likod ng mga kamay. Pagharapin, kuskusin ang mga
palad, daliri at mga pagitan nito. Mag-hand wash ng 20 seconds. Tandaan, prevention is better than cure. Ugaliin mag-proper hand washing. Okay na kalusugan. Okay sa bayan. Sabi ni Kuya Mon, sundan niyo agad si Ninyo para dumami ang lahi natin. Sabi naman ni Inay, Aba, dapat sunod-sunod para todo buhos ang biyaya. ang sabi naman namin, 3 hanggang 5 taong agwat, dapat kalusugan, nutrisyon, edukasyon. Kayang-kaya ng pamilya sa tamang agwat ng mga bata. Para sa impormasyon at serbisyo sa family planning, pumunta sa inyong health center. Planuhin ang pamilya, planuhin ang kinabukasan. Yan ang gusto namin. Hatid sa inyo ng Department of Health at ng himpilang ito. Toto K Health Tips. Magre-regalo ka ba ng laruan magpapasaya o makasasama? Para makasiguro, magbigay ng safe toy. Ang safe toy ay tama sa edad ng bata, walang nakalalason kemikal, hindi nakasusugat at nakasasakit, walang bahaging maaaring malunok. Ugaliin magbigay ng safe na laruan. Todo kaalaman sa kalusugan. Okay ka. May karapatan ng bawat bata sa wastong edukasyon at malusog na pangangatawan. Ang Pantawid Pamilyang Pilipino program ng DSWD ay kumikilala sa mga karapatang ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng cash grant sa mga piling mahihirap na pamilyang Pilipino. Ang edukasyon at malusog na pangangatawan ang huhubog sa pagkatao ng bawat bata at nagsusulong sa pambansang kaunlaran. Tulungan natin ang mga bata na lumaking malusog at may kaalaman. Suportahan ang Pantawid Pamilya. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng DSWD sa inyong lugar. Isang mensahe mula sa DSWD, PIA at ng himpilang ito. Toto K Health Tips. Live life to the max. Healthy lifestyle to the max. Huwag manigarilyo, umiwas sa alak, at sa ipinagbabawal na droga. Kumain ng wastong pagkain, bantayan ang presyon, siguruhin aktibo ang katawan, at bawasan ang stress. Mag-healthy lifestyle to the max para max masaya ang buhay. Todo kaalaman sa kalusugan. Okay ka. Pi 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 pi. Pare, dami namang pinya na. Kantang holiday yan, di ba? Luma na yan. Ito ang bago. 5P Drug Free. Ano ba sinasabi mo diyang 5P drug free? Kilo ka ba? 5P, hindi mo alam? P, pagmamahal, pagpapahalaga, pagbibigay pansin, pagtanggap at pagsang-ayon. Yan ang 5 P ng pag-aaruga sa ating pamilya. Pag yan ang naipadama mo sa kanila, sa iyong mga anak, sabay talagang araw-araw ay holiday ka. P, 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 P. 5 Ps ng pag-aaruga ibigay sa ating pamilya upang sila'y malayo sa droga. Isang mensahe mula sa Dangerous Drugs Board, PIA, KBP at ng himpilang ito. Toto K Health Tips. Sa panahon ngayon, mag-ingat at umiwas sa mga nakamamatay na sakit. Takpan ng tissue o panyo ang bibig at ilong pag bumabahing, sumisinga o umuubo. Itapon ang gamit na tissue sa basurahan. Huwag dumura kung saan-saan. Ugaliing maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at tubig. Nakasalalay sa iyo ang iyong kalusugan at ng iyong kapwa. Okay na kalusugan. Okay sa bayan. Pare, ano yan? Nag-aayos ng bubong. Sabi ng Pag-asa, mararanasan natin ang hanging amihan o northeast monsoon mula Nobyembre hanggang Pebrero. Tayong mga nasa eastern section ng bansa ang apektado at malakas na hangin at ulan tulad ng Cagayan Valley hanggang eastern Visayas at Mindanao. Ha? Oo, at hindi lang yan. Tuwing Hunyo hanggang Setyembre, southeast monsoon o habagat naman ang mararanasan na kung saan apektado ang buong western section ng Pinas ng malalakas na ulan at pabugso-bugsong hangin. Ano? Oh, saan mo dadali ng martilyo ko? Pahiram muna pare, mas maraming butas ang bubong namin. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa Pag-asa Hotline 927-9308 at 433-8526. Hatid sa inyo ng Office of the President, PIA, DOST, PAG-UNDP, DENR, KBP at ng himpilang ito. Toto K Health Tips. Healthy and safe ba ang inyong pagkain? Laging suriin ang label ng binibiling pagkain. Pumili ng low in fat, salt, and sugar. At high in fiber, high in nutrients,
Dapat may expiration date. May pangalan at address ng manufacturer. At BFAD approved. Maging mapanuring mamimili. Todo kaalaman sa kalusugan. Okay ka. Si Edu at Luis Manzano, like father, like son. Dad, SSS4 niya na. Oo, proud member ako. Regular ako sa kontribusyon. Pag nag-retire ako, ayos ang pensyon. Ayos ba mag-member? Of course, sayang naman ang benefits. Sa SSS, para ka lang nag-iipon. Kontribusyon, kayang-kaya. Ipon mo, mas malaki ang interes. Madami kasi ang benepisyo. Dad, sali na din ako para secure ang benefits. Ang SSS, kabalikat natin. www.sss.gov.ph Toto Health Tips. Maaari mo bang magka-dengue ang iyong mahal sa buhay? Ang dengue ay nakamamatay sa isang kagat ng lamok. Ang may dengue ay lalagnatin. Makakaramdam na matinding pananakit ng katawan, panghihina, at maaaring ikamatay. Tiyaking walang kitikiti sa tahanan at kapaligiran. Pagtulungan nating puksain ang dengue. Todo kaalaman sa kalusugan. Okay ka. Happy birthday! Ellen, Antonio, 1 taon na si Ninyo. Pwede nang sundan. Mare, nagplano kami ng pare mo na mag-antay muna bago sundan si Ninyo. Paano yun? Tiis ka muna, pare? Naka-injectable si Mrs. eh. Naku, baka mawala ang regla mo. Baka di na bumalik. Baka hindi ka na mabuntis. Sa Baka... health center, kinausap kami ng midwife at nalaman namin. Mawala man ang regla ko, hindi ito masama sa kalusugan ko. Bagkos, marami itong pakinabang. At siguradong makakabuo ulit kami kapag huminto na si Ellen sa paggamit ng injectables. Kaya huwag makinig sa mga baka-baka. Pumunta sa inyong health center para sa impormasyon at serbisyo sa family planning. Planuhin ang pamilya. Planuhin ang kinabukasan. Hatid sa inyo ng Department of Health at ng himpilang ito. Health conscious ako. Sapat ang tulog. Basta ang pagkain. At walang bisyo. Voluntary blood donor ako. Ikaw, healthy ka ba? Donate na! Para sa'yo, ang buhay ko. Patak-patak sa kadugo. Sabi ng lolo at lot, nung bata pa sila, nagigising sila sa iba't ibang tunog ng mga hayop, ibon at insekto sa kapaligiran. Inaakyat nila ang naglalakihang puno at malaya silang nakapagbabasa sa lilim nito. At ang gustong-gusto ko, ang maligo sa mga karating ilog kung saan makikita nila ang mga islang naglalanguyan. Bakit ako? Hindi ko na siya magawa ngayon. Isang paalala mula sa DENR, PAUB, PIA at ng himpilang buntis. Malapit ng manganak. Huwag kalimutang ipa-newborn screening si baby, ha? Ang newborn screening ay blood test na ginagawa sa bagong panganak para masagip si baby mula sa mental retardation o sa maagang pagkamatay. Karapatan ni baby ang newborn screening. Magtanong sa ospital o sa inyong doktor tungkol dito. From the southern Tagalog of Mimarupa region, you are listening to Cool 100.5 FM, broadcasting live from Romblon. Nagbabalik ang PIA Mimarupa Hour. Kayo ay nakikinig sa programang PIA Mimarupa Hour dito sa Cool FM. Ang programang ito ng Philippine Information Agency ay naghahatid sa inyo ng tabang kaalaman at napapanahong impormasyon kung ano ang mga ginagawa ng ating pamahalaan para sa kapakanan ng ating mga kababayan, kung ano ang magagandang proyekto at programa ng pamahalaang lokal at nasyonal para sa kauunlad ng pamumuhay ng mga mamamayan. PIA Mimarupa Hour is hosted by Dennis Manso. PIA Mimarupa Hour. Muli po kami nagbabalik dito po sa ating programang PIA Mimarupa Hour. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programa. And siyempre, kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod bayan. Inyong kaibigan sa Himpapawid. Inyong kaibigan
na nagbibigay po sa inyo ng tama at napapanahong impormasyon. Dennis Manso ng PIA Romblon. So, muli magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayang Romblomanon. Gayon din sa ating mga tagapakinig sa ating mga karatig lalawigan. Mindoro, Marinduque, medyo sa Palawan hindi tayo makarating Pero dito sa some parts ng Panay Island tayo napapakinggan at sa ibang bahagi rin ng Bicol region. Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat diyan. May mga programa din naman kasi yung ating mga kasama sa hanap buhay sa kanilang probinsya. Parang dito sa Romblon may programa po kami. Kaya hindi kayo nahuli kung ano man ang mga ginagawa po ng ating pamahalaan para po sa inyo. And of course, tagal ko nang sinasabi rin sa inyo na maaari po kayong dumulog sa amin kung may mga issues and concern na gusto nyong mabigyan ng pansin at maaksyonan, wag po kayong mag-atubili na tayo'y lapitan. Ang ating opisina po ay bukas para po sa inyo. And eto, katunayan, nung nakaraang edisyon natin, tayo may natanggap na text. Sabi niya, Dennis, pwede ba akong magreklamo? Kasi di kami pinapasahod ng munisipyo. Matagal na akong kaswal. 5 years na. Matatapos na itong taon, di pa kami pinasasahod. 4 na buwan pa po ang utang nila sa amin. Paki-text lamang po. Ito ay nung nakarang edisyon natin, di ko nabasa kasi late na dumating. O nga naman, Disyembre yun December 28. Ay ngayon, New Year na. Ayan, i-text mo sa akin kung anong munisipyo yan. Para ating mabigyan ng aksyon at matanong ang inyong mayor. Kasi hindi naman sila kukuha ng casual employee kung walang pondo, hindi po ba? So, ganun yon. Tatanungin natin, bossing, anong nangyari? Bakit itong mga tao na ito hindi pa raw napapasweldoan? Di ba? Ganun lang naman para baka sakali magising si bossing nyo dyan, ang inyong mayor. O kung sino mang lingkod bayan na sa inyo na kumuha bilang mga casual employee. Di ba? Yun lang Ito, magandang balita muna tayo. Ito, hindi nyo yata ito nalaman din. Kasi hindi naman lahat ng lugar ay nakakarating yung mga local newspapers, di ba? Kasi yung ating mga sinusulat sa website ng PIA, na Philippine Information Agency, nababasa po ito worldwide. Hindi po ito hindi lang nationwide, kundi worldwide pong nababasa kung ano man ang nangyayari dito sa ating lalawigan sa pamamagitan po ng inyong lingkod. Kung ano man ay yung mga nangyayari o nagaganap araw-araw, updated po yan at nababasa po yan sa website at nagagamit din po ng ating mga kasama sa hanap buhay gaya ng mga dyaryo, yung radyo ng bayan, yung national television natin, yung Channel 4, yon. Kasama po yon sa gumagamit at tayo'y kinukuhanan ng impormasyon. Alam nyo ba na isa ring taga Romblon o yung pambato ng Romblon ang pumangalawa sa nakaraang patimpalak sa estadistika o yung NSO? Itong isang Romblomanon ay tinanghal na second runner-up sa nakaraang regional eliminations noong 22nd Philippine Statistics Quiz Regional Eliminations. Ang pangalan po nito ay si Jasper Forcadas. First year Bachelor of Science
Information Technology student ng Romblon State University Main Campus. Nakatanggap din naman siya ng premyong 7,000 mula sa National Statistics Office, Romblon, na siyang nag-organisa ng patimpalak itong NSO. Alam niyo pa, dahil kay Jasper, dito sa ating pambato, ay nahirapan yung nag-champion. Nahirapan itong si Diana Luis Tugas ng Mindoro State College of Agriculture and Technology na makupo kaagad yung championship. Sinabi nga sa akin ni Engineer Johnny Solis, saka ni Provincial Statistics Officer na si Abraham Fabicon, naging mahigpit nga ng katunggali ng pambato ng Romblon si Tugas, at katunayan po ay 2 beses nagtabla yung 2 kalahok hanggang sa tuluyang matalo nga itong ating kinatawan sa pangatlong tie-breaking question. Isipin nyo yun, 3 beses. Oo. Bago natalo tayo, medyo kinapos ng konti. Pero 2 sunod-sunod na tanong na hindi talaga makaarangkada yung nag-champion. Samantala po ang PSQ kung saan kakatawanin ni Diana ang Mimaropa ay nakatakdang ay ginanap na nga po pala sa tanggapan ng CHED sa Quezon City. Natapos na and hindi ko pa nakuha yung resulta. Sige. Di ba? Ang gagaling ng mga taga-Romblon talaga. Tsaka yung mga taga-Mimaropa. Huwag sabihin nila, masyado nating binubuhat yung ating mga sarili. Nakaraang buwan ito yung Disyembre. Last week ng November. Diyan din sa San Agustin may ginanap na Hygienic Handling of Meat and Meat Products Awareness Seminar na pinangunahan po ng National Meat Inspection Services, Mimaropa. So, naisakatubaran po ito sa pagkikipagtulungan po ng Rural Health Unit at ng Office of the Municipal Agriculturist at siyempre ng local government ng San Agustin. Ito ay dinaluhan po ng 150 persons, 150 katao mula sa hanay po ng mga meat vendors at ilang kinatawan po mula sa mga barangay, mga nagmamay-ari po ng restaurant at mga eatery, mga karinderya. Si Dr. Felisa Manangan po, specialist ng NMIS Mimaropa, ang pangunahing tagapagsalita at nagsilbing lecturer na sa nasabing seminar o pagsasanay. At ayon nga, sinabi ni Municipal Health Officer si Dr. Deo Moleta, si Diogracias Moleta ng San Agustin. Ito, kaibigan ko to. At pag ako'y nagte-text dito, reply agad. Pag may tinatanong ako, thank you, Doc, Happy New Year. So, sabi ni Doc Deo, itinuro doon sa seminar, doon sa mga kalahok, ang tamang paghawak ng karne upang mapanatili po yung pagkasariwa nito, yung tamang pag-iimbak. Di ba, pinaiiral, ganun din yung mga pinaiiral na regulasyon ng NMIS. At tinuruan din sila kung paano maging isang wise consumer. At malaman din kung ang karneng kanilang binibili ay botcha o yung double dead. At yung tamang preservation din para maging sariwa. Maganda yung naging seminar na yon. Sana ay hindi lang po dyan ganapin yan at mag-imbita rin yung ibang lokal na pamahalaan, local government unit, sa inyong mga locality. Medyo isa-seminar ko rin muna kayo. Bibigyan ko lang kayo ng dahil ito magpipiesta dito po sa Romblon at magsisimula na nga po ito next week.
sigurado maraming mga tiyanggihan o yung mga baratilyo ang tawag dito sa atin, ay maraming mga bata yung namamasyal dyan sa mga peryahan at may mga mabibili kang mga laruan. So, kailangan natin na maging maingat sa pagbili. Mga safety tips po. Sabi nga, ano nga ba itong safe toy? Ano ba itong ligtas na laruan para sa inyong mga anak? Ang magandang laruan po ay kailangan ay suitable sa inyong mga anak o sa bata, sa kanyang physical na kapabilidad, maging sa kanyang mental at social development, at yung appealing and interesting and well-constructed, durable and safe for the child's age. Hindi yung hindi angkop, ika nga, di ba? Yung sabi natin, itatama natin sa edad, yung pagbili ng laruan. Hindi yung 2 years old, bibilhan mo ng baril-barilan, ay hindi po pwede yung ganon. So, sa mga magulang, kailangan i-check nyo yung labels ng packaging and obserbahan din o tingnan yung mga precautions o mga babala na nakalagay doon sa may laruan, parang sa labels nung laruan. Siguraduhin po na ang inyong anak o yung bata ay mapaglalaruan niya yung kanyang laruan base sa kanyang edad, at kailangan siyempre may tamang paggabay ng mga nakatatanda o especially ng mga nanay o ng yaya. Baka naman si yaya na yung laruin. Hindi, si yaya yung maglaro, di ba? Dapat may ganon. And kailangan itapon yung mga plastic packaging. Di ba? Nakabalot yan. I-dispose nyo po yan. Huwag naman sunugin. Baka maka-pollute naman kayo. Air pollution yon. So, kailangan sunugin po yun. Ay, sunugin, itapon. Huwag nyong susunugin. And, siyempre, kailangan hindi po ito nagagamit or hindi nahawakan ng mga bata yung mga plastic na yan. Pagbili nyo, itapon nyo kaagad. Kasi yung plastic, may chemical content yan. Makaka-apekto rin yan sa kalusugan ng mga bata. Kung pwede nga, hugasan nyo. Pagkabili nyo, bago nyo pahawakan sa anak ninyo, banlawan nyo muna o sabunin para malinis. Tapos, huwag nyo sterilize. Baka plastic yan ma-deform. Para sa mga batang edad 3 taong gulang, huwag kayong bumili ng bola na may sukat na 1.75 inches or less, so as to prevent choking, yung baka malunok, yung mga jackstone na yan. Okay, huwag nyo ibibili yung mga anak nyo, mga 3 years old pa lang. Mga laruan po na madaling masira o mabasag. Pagka nabagsak, nagkahiwa-hiwalay. Hindi po pwedeng ganon. Yung mga medyo brittle plastics, and especially yung mga glass, yung mga parang may sangkap ng salamin. O kaya yung mga laruan na may mga maliliit na parte na nakadesign na pwedeng matanggal o madaling ma-distrong ka nung bata. Dapat hindi po kayo bibili nun. Baka mamaya yung mga tinanggal niyang piyesa doon sa kanyang laruan, sinubo na pala at nagtataka ka, iyak ng iyak, ngayon pala'y nasa lalamunan na. Hindi ba? Mahirap yun. At saka ito pa, iwasan nyo rin na bumili ng laruan na may matutulis na bahagi o yung mga matatalas na maaring makasugat sa inyong mga anak. Yun. Tapos yung mga laruan na may mga electrical parts,
huwag kayong bibili ng laruan na siyempre may baterya, may remote control daw. Ay kung ang bata ay maliit pa masyado, hindi pa niya kayang laruin. Mostly tatay maglalaro nun. Yan kailangan, pag halimbawang ganon, ang nabili nyo, dahil gusto nyo talagang ma-impress yung anak nyo at matuwa ng gusto, kayo na muna bilang mga magulang, ilalaruin nyo na nakikita lang niya at nahawakan din na may supervision ninyo. At siyempre mga laruan din na may mga, alam nyo yung mga laruan na may mga butas-butas o kaya may mga pwedeng ilagay dong mga daliri ng mga anak nyo. May entrap, wag din kayong bibili nun. O kaya naman, naapakan ng bata, lumusot yung kanyang mga daliri doon sa paa. Hindi na natanggal o kaya nasugatan. At pwedeng, yung mga bata kasi minsan yan, kinukuskus sa ulo. Nasabit sa buhok. Ayan, isa yan sa mga dapat hindi nyo bilhin. Mga laruan din po na may bahagi na yung maninipis na tulis na may mga parang mga pinsa at saka may mga sharp wires o yung may mga wires na nakalabas kaya may mga pako-pako o tornilyo na medyo delikado sa mga bata na maaaring madaling matanggal. Huwag din po yun gagamitin. At ang mga suggested suitable toys 0 to 1 year old, ito dapat bilhin. Rattles, large brightly colored balls, unbreakable mirrors with steel banders specially made for babies. Saka washable stuffed dolls or animals with big, clearly outlined faces. But do not put in baby's crib. Baka mamaya madulas yung bata doon sa kanyang laruan. O baka gawing tungtungan para makalabas doon sa kanyang kuna. Diba? Pag malaki, siyempre, may stuffed toy nga yung binilang mo o kaya malaking manika. Halos kasing laki ng bata yung manika mo. Doon tumungtong. Gulat ka, wala na yung inaalagaan mo. Yung manika na lang kasi nakalabas na ginawang tungtungan yung kanyang manika. Wag po yun. Pag ang mga bata naman ay edad 2 hanggang 3 taong gulang, ay yung tinatawag na toddlers. Ito yung mga pwede nyong bilhin. Yung mga wooden animals, mga manika, para sa mga babae. Ewan ko lang, baka napapansin nyo na wala kayong baby na babae at puro lalaki yung anak nyo, ay bibilhan nyo rin ng manika. Yung mga lalaki nyong anak. Huwag naman, dahil dadami sila lalo. Mga sturdy kiddie cars, yun, maganda yun. Saka mga modeling clay para masubukan yung galing ng mga bata kung paano ba magforma o maghugis, di ba? Yung mga clay na yan. Saka yung pwede rin yung kung may pera din naman kayo at sapat, pwede kayong bumili ng rocking horses. Oo, yung nasasakyan na pwedeng uga-ugain ng bata habang nakasakay siya. Pag ang bata po ay 4 to 5 years old, mga preschoolers na po ito, maaari nyo po sila ng bilhan ng mga puppets, yung mga push toys, building blocks para mag-create sila ng magamit nila kanilang mga imahinasyon. Bola o balls, pwede rin yung saranggola o pwede na magpalipad dyan di ba? Yan yung mga ligtas na mga laruan. Alright, wala na pa akong oras. Mga toy safety tips lamang po yan. Hatid po sa inyo ng Department of Health at siyempre ng PIA. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig dito po sa ating lingguhang programa na PIA Mimaropa Hour. Magkarinigan po ulit tayo sa susunod naming edisyon.
Muli maraming salamat po sa inyo. Ako po ito, ang inyong lingkod. Ang inyong kaibigan sa Papawid. Sa pangalan po ng PIA Mimaropa, ito po si Dennis Manso ng PIA Romblon ay inyong naging kabalitaan at naging tagapaghatid ng napapanahon at tamang impormasyon.